noon. Pero hayahay na ngayon. Yan ang kwento ng tatlong negosyante natin ngayong umaga. Kaya nood na at baka may mapulot tayong tips mula sa kanila. Noon, madalas sa kalsada siyang nilalako. Ngayon, rumarampa na sa mga event ang taho. Maabot ng 5,000 pagdalaw ng event. May kasal, may binyag, pati yung mga burol na pinakuhaan rin ako. Masaya ako, nahirapan ako paglako, matanda na yun. Isang very good na negosyo ang tatakal sa atin ngayong Sabado. Lechon belly kayo yan. Yan ang ating hahatulan. Tatlong types of lechon bellies lang kami. Yung classic style lemon herb and pineapple stuff. Per month, nakakapag-generate kami ng income ng 60 to 70,000. Balot na patok. Sino mag-aakalang may iba't ibang putaheng pwedeng paggamitan ng balot? Kailangan ko po maging egg siya. Competitors ko po is maging unique. Yun po yung naisip ko, why not i-try ko siya. Paborito ko ng adobo, tapos sinamahan mo pa ng balot. Wow na wow sa food trip ito. Ang sarap, hindi mo akalain balot ng paati. May mga bagay talaga sa buhay na kailangan pag-isipan ng mabuti. Pero bakit kaya kapag desidido ka na, tsaka naman ito malayo? Manong tao, wait lang po, bibili po ako. Nako, taho pala ang cravings for today's video. Iba pa rin talaga kasi ang lasa ng mainit at matamis na taho. Ano po? Masarap kasi yan lalong-lalo na pag kumagat. Taho kayo dyan! Meron nga kaming nakilala na maagang bumabangon sa tagal na ng 5 dekada para sa taho. Pero hindi para bumili ha, kundi para magbenta nito. Ito si Mang Felix, 67 years old. Ang binubuhat kong taho nasa 30 kilos, 40 kilos. Depende sa ilagay ng taho. Ikot-ikot, ilang kalye yun, pupuntahan mo para maubos. Ganito raw talaga ang pormahan niya ngayon tuwing maglalako. Kasi may tumatawag sa ibin kaagad. Diretso na. Hindi na ko dito, malayo sa amin. Ang tinutukoy na event ni Mang Felix, ire-reveal namin maya-maya. Dekada 70s pa raw noong simulan niya ang pagtataho. Wala naman kung natapos yung pinag-aaral. Yan ang gusto. Yun na lang ang trabaho ko. Maedad na. Ang mga suki ko, mula bata hanggang matanda na, 50 hanggang senior na sila. Nagkita pa rin kami. Sino ba naman kasi ang hindi makatitiis dito? Tahorific! Ay nako mga mamsi at mga papsi, alam niyo swerte ako ngayong umaga dahil hindi nakalayo sa akin ang magtataho. Nako Mang Felix, kim nga nitong taho na to. Bagong gawa ba yan? Bago. Talaga, wow! May vanilya, may pandan. Natural. Original. Sarap! Kasi mainit pa, te. Minsan naabot ako dito. Nakita. Kailangan mag-chat ka. Ay, naku, Ma'am Felix. Hindi pwede ako lang ang swerte ngayong umaga. Kailangan maraming makatikim nitong masarap na taho ninyo, di ba? Pwede ba namin kayong arkilahin para dito sa Pera Paraan? Kunin namin lahat ng taho. Opo. Libre taho tayo for everyone! Come on! Pila-pila-pila na! Masarap ng taho. Mainit. Taho! Ayan na. Taho. Nakikita ko to. Parang ang sarap. So, kaligo. Sarap na gano'n. Libre to, ligaw! Dito salary deduction. Ma'am Felix, ito pa. Totoo ang balita. May pakpak ang balita. Ngayong umaga, pakikita namin kung paano gawin itong crowd favorite na arnibal. Sa kasirola, maglagay ng 1.5 kilo ng brown sugar. Isa lang muna ito sa init at halu-haluin for 1 to 2 minutes at hintayin itong umusok. Maglagay ng 1 cup of water. Takpan muna ito para mas mabilis kumulo. Mas masarap din daw ito pag may kaunting sunog sa lasa. Matapos ang 10 minutes, magdagdag pa ng tubig. 1/4 cup ng toyo at 1 kutsarang asin for that salted taste. Hayaan itong kumulo for another 5 minutes. Salain ito gamit ang tela. At tada! Ready na ang pangmalakasang arnibal. Na ibebenta ni Mang Felix ang taho mula 20 hanggang 30 pesos kada baso. Pero last 2020, may bagong racket na na-discover itong si Mang Felix. Ilan daw sa mga suki niya ang nagsuggest na imbes na maglako sa daan,
bakit daw hindi na lang magtaho for rent si tatay sa mga event. Nagsusulat sila sa papel na ganito gawin mo. Pwede mo siyang i-post, i-media para makita ng tao. Nung pinost, nakita ng mga tao, marami nag-order. Mabilis kumalat online ang mga litrato ni Mang Felix at ng kanyang placard. Ngayon nga, may sarili na rin siyang Facebook page na may 6,000 followers. At ang kanyang personal page may 18,000 followers na rin. No need nang habulin itong si Mang Felix dahil pwede na siyang i-book para sa mga event. May kasal, may binyag, pati yung sa mga burol ng mga patay, kinukuhaan din ako. Inumbite rin. Masaya ako. Sa ganito pa lang mga magpa-online Facebook, maganda kayo sa lako. Mahirapan ako paglako, matanda rin. Sa halagang 4,000 pesos, good for 100 cups ng taho ang kaya niyang isupply. Pwede rin ang bring your own lalagyan, ha? Ilaban na ang mga baunan, mga mamshi at papshi. O ha? Pwede ng pampasalubong for the whole family. Pero ang presyong 4,000 pesos, hindi fixed mga mamshi at papshi. Idedepende rin daw ang rate ni Mang Felix sa dami ng taho at layo ng venue. Kahit saan lugar, umabot ako ng Tagaytay, Batangas, Antipolo, Makati. Pero taga-Caloocan ako. Kapag daw naglalako siya sa daan, nasa 500 pesos to 800 pesos lang ang nauuwi ni tatay. Pero kapag sa mga event, Umabot ng 5,000 pag 2,000. Pag isa lamang ang sobra na sa 2,000. Kulang-kulang 3 lang. Minsan wala eh. Sa loob ng isang buwan, isang event lang, 2. Hindi naman lagi. pero kahit may bago sa sistema ng pagbebenta ni tatay, meron daw hindi nagbabago para sa kanya, ang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Mayroon akong 10 anak. Yung iba nag-asawa na. Yung 3 nag-aral pa. Ang bunsong anak nila may espesyal din na pangangailangan. Minsan pinapaaral namin yan, hindi may ano sa isip. Kasi iba yung pag-isip niya. Hindi siya normal. Ang gastusin daw ng buong pamilya noon galing sa pagtataho ni Mang Felix. Si Papa po, nagtitinda po siya hanggang madaling araw. Doon po siya nagsimulang ma-discover ng mga tao. Kasi po pinipicturan po siya na nagtitinda po siya ng taho. Kahit po gabing-gabi na. Iba ko pong ate at kuya nakapagtapos po dahil sa pagtataho po ni Papa. Nakatutulong na ngayon sa gastusin sa bahay ang ilang anak ni tatay. At ang totoo niyan, pinapatigil na nga raw siya ng mga anak niya sa paglalako. O sabi, tigil ka pa kasi may edad na. Eh, gusto ko pa magtinda para lumakas. Manghina ako sa bahay para akong matamlay. Maganda yung nasa labas. Kaya ang kanyang mga anak, todo suporta at pagtulong na lang kay tatay. Katulad na lang ng pangsyam na anak niyang si Dina na paminsan-minsan ay sinasamahan siya sa mga event. Magmula po nung nag-switch na po siya sa pagtitake ng order sa online. Mas madali po, mas convenient po yung ginagawa niya po. Noong mga bata pa raw sila, naging bonding nila ang pagsama kay Mang Felix sa paglalako ng taho. Simula nung bata pa po ako, kapag nagtitinda po si Papa, sinasama niya po ako. Pinapasan po ako ni Papa kapag binababa niya po yung taho niya. Yung mga suki niya po, ninang po namin. Sa ngayon, aminado sila na hirap na rin sila sa pag-schedule. Hindi ko napuntahan yung iba kasi magkasabay. May lista ko sa papel. Yung iba hindi ko napuntahan. Nakalimutan. Ulyanin na kasi ako. Kaya naman, minabuti namin na turuan sila kung paano gumawa ng isang booking calendar. Pwede itong i-post online para makita ng potential customers kung ano na lang ba ang mga araw na available si Mang Felix. At kung nag-iisip din kayo kung paano mas paingayin ang mga online page ng isang negosyo, narito ang ilang tips. Hello, Mang Felix at Dina. Narito ang ilang tips para mas mapalago ang ating Facebook page. Mag-post ng mga magagandang photos and videos para mas maengganyo yung mga taong mag-interact sa atin. Kabilang dito ang pag-post ng mga photos ng mga customers na tinatangkilik ang ating napakasarap na taho. Maglagay ng call to action sa bawat post. Sa caption, lalagay lang tayo ng information kung paano umorder ang mga tao. Maglagay ng profile photo o cover photo sa ating page para mas maalala ng mga tao ang ating Facebook page. Sa pagnenegosyo o paghahanap buhay, hindi sapat ang makontento na lang sa kung ano ang nakasanayan.
Kailangan, gaya ni Mang Felix, marunong ka ring dumiskarte at sumabay sa panahon para hindi ka malagpasan ng pagkakataon. Susunod sa Pera Paraan. Sisig, adobo, lugaw, Shanghai, siomai at burger. Lahat ng ito gawa raw sa... It's a time! Pampatigas daw ito ng tuhod. Laman ng kalsada at paboritong street food ng maraming Pinoy. Ang balut. Kaysa ilang trabaho na ang sinubukan para maitaguyod ang buhay nilang mag-ina. Nag-work po ako as cashier, encoder. Naging HR staff din po ako sa isang security agency. Kailangan ko siya i-give up. Dahil nga po din wala po nag-aalaga ng anak ko. Isa po sa reason yun. Mag-focus po sa anak ko para matutukan. Hanggang naisipan niya magbenta ng mga silog meal sa kanilang bahay at pati na rin online. Gusto ko pong patunayan sa lahat na kahit mag-isa, single mother, kaya ko pong buhayin yung anak ko na ako lang. Kasi in the past po, madami pong nag-judge na nung naging single mom po ako na hindi ko po kakayanin. Pero hindi rin nagtagal ang pagtitinda niya ng mga silog meal. Okay po siya noong una, pero in the long run po kasi dahil marami na nga pong gumagawa ng silog, medyo mahina po siya. Kaya kinailangan daw mag-isip ni Ma'am Shilaisa ng panibagong paandar. Ang hindi akalain sasagi sa kanyang isip ang pagtitinda ng balut dishes. Kumbaga, ang kailangan ko po maging edge sa competitors ko po is maging unique. So dahil isa nga po si balot sa hindi ko makain, yun po yung naisip ko na why not nga. Na gusto po nila agad. Kumbaga sabi nila, kaiba nga daw po kasi ngayon lang po sila nakakita ng food na adobo at sisig na nasa online na po. Kalimitan Balut dishes ni Ma'am Shilaisa sa ibang tindahan sa food park. Mas dumami raw ang customer nila ngayon sa kanilang bagong pwesto. minsan pag nag-crave sila, hindi ko na po sila makater eh. Pero ngayon po dahil may pwesto na po kami anytime hanggang 12 midnight, minsan hanggang 1 a.m. Kaya po namin silang serve. Unahin na natin na medyo familiar ako. Ito ang adobong balot. Buti na lang makain akong balot, no? Itong balot, bibe, di ba? Inaadobo din naman yun eh. Kaldereta pa nga eh, di ba? So masarap. Ito naman ay burger. Ang importante dyan, matikman natin yung patty na gawa sa balot. Parang malalasama yung balot. Pero syempre, mas nananaig yung lasa ng ibang nakalagay dito. Like itong pineapple, sibuyas, malinamnam. Yung kanyang patty. Okay, ito naman ang Shanghai. Lasang-lasang balot. Tuwan-tuwa si Ma'am Shilaisa dahil sa mainit na pagtangkilik ng mga tao sa kanyang balut dish. Kita niya sa kanyang balut business kung di, pati na rin ang oras na naibibigay niya sa kanyang anak, ang labis niyang ipinagpapasalamat. Sa morning, kailangan ko pong maging mommy. Lahat po ng needs niya kailangan ko asikasuhin. Then pagdating po ng hapon, sa business naman po ako hanggang midnight. Nalala ko lang po kasi yung mga past na nangyari. Na mula po na naging single mother ako, sobrang hirap po. Kasi nararanasan po namin ang anak ko noong time na yan na isa maghapon, tinapay lang po kakainin namin. Ang sarap po sa pakiramdam na kaya ko na po ibigay. Na hindi na po namin kailangan maghintay pa ng sustento. Hindi ba naging madali ang simula para kay Ma'am Shilaisa? Tinitiyak niyang walang hindi kakayanin sa buhay ang taong matyaga. Lahat po ng bagay dumadaan sa proseso. Hindi po instant makukuha na pag nag-business ka, kailangan kikita siya agad. Kahit anong hirap na pagdaanan ng business, kailangan huwag mo susukuan. Nakafocus ka lang dapat. Susunod sa Pera Paraan. Iba't ibang flavored lechon belly ang handog. Ihanda na ang tiyan, mga mamshi at papshi. Item natin na lechon belly, susi sa successful na kabuhayan ni Mark. Karoon ng lechon belly sa kanilang hapag. Simula bata, talagang pangarap lang namin yung lechon belly. Karamihan kasi ng tito ko is nagtatrabaho sa palengke. So nagbababoy sila, nagkakatay ng baboy, ganon. So pag may fiesta sa amin, yun ang handa. So pag nakakatikim lang ako doon, pag fiesta. Hinahanap-hanap ko yun nung simula pagtanda ko kasi hindi ko naman afford. Pag birthday namin, as in
minsan walang handa eh. So, minsan pangarap namin talaga merong isang centerpiece doon sa table na katulad ng lechon belly. Ayon kay Mark, hindi naging madali ang buhay nila noon. Kaya can't afford daw sila na makabili ng lechon belly. Mahirap, oo. Buhay namin before is as in sobrang hirap. We cannot afford yung mga simple things sa bahay. Kasi nga, yung mother ko is maker, yung tatay ko is clerk sa simbahan. The reason why bakit ako naging OFW kasi nasunugan kami ng bahay. That was 2010. Nasunog yung buong bahay namin. Walang natira, as in wala. Damit lang yung nasalba, yung suot-suot namin. Hinanap ni Mark ang swerte sa pagiging OFW sa Singapore. Sobrang desperate na ako noon na mag-isip kung paano makakatayo ulit. Kasi totally back to zero kami. As in zero. Simula na nagkatrabaho ako, unti-unting naka-cope up kami. Financially, nakapagpatayo kami ng maliit na bahay. Dahil sa sipag, ang lechon belly na pangarap niya, natikman na rin ni Mark. So, nung nakabili na ako, nakatingin ako ng lechon belly, sabi ko, tingin ko magiging negosyo ko to someday. Kasi napakasarap. Pero muling sinubok si Mark. Kasama kasi siya sa mga pinauwi sa Pilipinas noong kasagsagan ng pandemya. Kaya ang dating panghanda nila sa Singapore, sinubukan niyang ibenta. Nag-isip ako, nag-research ako sa iba't ibang bansa. So dito, nag-trial and error kami sa mga different flavors ng lechon belly. Pero nung unang-una talaga, ako lang yung nagdi-deliver. So pagkaluto ko, i-deliver ko sa mga kalapit barangay lang naman na nakabike. Ang problema, hindi raw naging madali ang pagbebenta niya ng lechon belly. Ilang beses din daw siyang sumablay. At first, yung iba medyo dry kasi nga first time kong magluto sa pugon. Yung iba nasarapan naman, yung iba minsan hindi crispy. So parang at that stage, trial and error pa rin kami sa paglilechon. Susunod sa Pera Paraan. Maliit na nga ang kita noon, tila pinaglaruan pa raw siya ng tadhana. Si Mark, na-aksidente sa pugon. Siguro first hanggang second degree burn ang natamo ko. Nung nag-start kami, 3 types of lechon bellies lang kami. Yung classic style, lemon herb, and pineapple stuff. Kaya nag-isip ng diskarte si Mark. Every 3 months, nagdadagdag kami. Nag-invent kami ng ibang flavors hanggang umabot kami ng siguro sa 25,000 pesos lang. Maliit na nga ang kita noon, tila pinaglaruan pa raw siya ng tadhana. Si Mark, na-aksidente sa pugon. Kalagitnaan ng pagbe-bake ko, nawalan ng apoy. So naipon yung gas yung sa loob. Nung sinindihan ko yung loob, doon na sumabog sa mukha ko. Siguro first hanggang second degree burn ang natamo ko. That time, nagka-trauma ako saglit. Kasi iniisip ko araw-araw yung pagsabog na yun eh. Dahil sa natamong sunog, nahinto ang negosyo ni Mark. Family ko, hindi ko na inisip yung danger ba. Nakapag-start na kami, nakapag-establish na kami ng pangalan din. So, nahirapan ako mag-shift to other business. Sabi ko, sige, ituloy na natin. At sa kanyang pagbabalik, muling humataw ang panindang flavored lechon belly ni Mark. Doon na kami nag-start mag-put up ng physical store. Kasi sa bakuran lang ako nag-lechon belly. Ngayon, sawa-sawa kami sa lechon belly. Nakaka-afford na kami ng mga bagay na dati hindi namin afford. Dahil iba sa nakasanayan, ang lechon belly mula sa pugon. Ano kaya ang tugon? Itong ating titikman. So, ito. Ang anglag, dahil dami-dami paminta. Ano lasa nitong lechon de negro? Ito yung merong ink ng pusit.
overall masarap. Kasi ganito, lasan-lasa yung lemon sa kanya. Ilang beses ka mang mapaso sa buhay at maging sa negosyo, hindi solusyon ang paghinto. Nasunugan kami ng bahay, tapos nasabugan pa ako sa mukha. Kumbaga, naging challenge pa yon, naging motivation pa yon para ituloy ko yung business na to. Sa pagninegosyo, ang muling pagbangon at pagharap sa bagong simula, ang paraan para sa nais na asenso. Sa itinayo ninyong negosyo o kaya naman ay negosyo ng ibang mga mamshi at papshi, pues, i-flex na yan! Magpadala ng short video ng napili niyong negosyo sa aming Facebook Messenger. Kasama rito ang inyong pangalan at contact number. Baka ang inyong nominated negosyo ang susunod na ma-feature sa aming programa. Mga mamshi at mga papshi, mag-nominate na. Ibida ang mga mapamaraang negosyante. Now na! Kaya laging tandaan, pero lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.